Okay, hello Aries. Ang iyong reading pa rin, no? Kasi birthday mo pa rin. So, this is your bonus reading. So, titignan natin kung sino ang nag-iisip sa'yo. At syempre, titignan din natin ang feelings, intentions ng persons mo at ang kanyang aksyon at ang recent past mo, no? Gusto ko makita. So, Aries, pengi naman ng like and hype dyan. Pati cross-watcher din po, no? Pasupport naman po ang Happy Angel reading. No? Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta. Ayan, pati po pag-share ng ating video, thank you so much. So, tingnan natin kung sino ang persons na to. Para po kay Aries, sino ang persons na to? Ay, tumatalon. So, lately, may separations na nangyari, no? Pero itong separations na to, nagdulot ng sadness kanya. At namimiss ka niya. Hindi ko alam kung nakipaghiwalay ka o ikaw nag-silent ka sa persons na to. Iniisip ka niya. He's yearning towards you, Aries, no? At saka, yeah, may lately lang 'to siguro 'no, ang recent past mo medyo may separations na nangyari. It's either na sinilent ka na. Ito pa, Girl with a Snake, may dalihim ba dahil may nakita tayo dito medyo may pagka-narcissist paradigm tayong nakikita. Empath, being charm or use, enable boundary. Parang ano 'no, siguro naging rason din may third party tayong nakita rito. Does it have any third party situations? Medyo nagdulot si or ikaw naisip ang persons na 'to baka naisip din niya na may third party na involved. Meron din ako, ito rin yung some warning card din 'to 'no, na maaring meron kang kaibigan na 'no, parang nakita din natin na siguro sa somebody near you. Puwede rin ano 'to 'no, transformations because the snake is ano 'no, baka nagbago ka na rin o sabihin natin baka ang persons 'to nagbago na rin kung babae siya, ang persons na 'to. Parang nagbago na siya 'no, hindi na yung dati na very open, ngayon parang nagse-set siya ng boundaries din, 'no? So, maari din ang persons na 'yan, sabihin natin nagbago na, may transformations na nangyari kasi 'di ba ang snake may skin 'yan, 'di ba? Parang sabihin natin nagma-mature. So, ang persons na 'to gusto kang i-date, parang nag-start siya talagang maghanap ng persons na puwede niyang sabihin natin seryosohin o sabihin natin is get back on track din. Ang persons na yan nag-isip na gusto kang i-date o gusto mag-plan ng date sa inyong dalawa. Yan, some of you din may nag-stalk talaga sa inyo, no? Somebody stalking you, Aries, no? Sabihin natin watching towards you, no? So, looking talagang tinitingnan ka nito, baka magulat ka, may nagpapapansin sa'yo, baka siya yan kung di mo pa kilala, no? And you know, lahat ng problema mo is parang ano na, parang transcending. Especially, there's a union coming towards you. May muling magbabalikan o magkakaroon, o sabihin natin na somebody is coming towards you. So, siguro makikipag-date sa'yo, may union kayo siguro ng iyong ano, ng iyong soulmate or ng iyong twin flame. Yung persons na to, heart is deeply hurt maybe sa separations ninyo. Very deeply hurt sa separation, sa breakup na nangyari. Some of you, mga lately lang siguro. So, titignan ko nga, gusto ko makita yung past mo. So, let's see ang iyong past. See ang iyong past. Para ano. So, titignan ko ang past mo, no, Aries. Let's see the recent past ni Aries. Bakit maraming separations? Bakit my heart broken? No? This is you. Right? King of Wands. Still on your good. No? So, titignan natin kung ano yung rason, ang recent past mo sa love life. The shadow side, ayan, may obsessions, may another king, but this person's love you so much. Recent past mo, mukhang siguro mag-asawa kayo. Lumabas ang King of Wands at plus the Queen of Wands dito, ang recent past mo. Siguro maraming ano, no? Marami talagang ano, maraming, parang nag-separate sa inyong dalawa is sessions din.
or this could be also going into extreme ang inyong relationship. Maaari din na I could feel na somebody involved din, no? Somebody involved. Tell us more. Two of Swords. Pas mo. Page of Cups. Gusto niya mag-sorry, ah. Gusto niya mag-sorry. So, nakita mo rin, recent past lives mo rito, yung parang shadow side plus the Queen of Wands dito, no? Shadow side plus the King of Wands. Siguro mag-asawa na, naging mag-asawa na rin kayo, nag-silent kayo. Kasi lumabas ang King of Wands. So, kumbaga, kasi lumabas dito sa card, mukhang naging makulay. Medyo magulo ang naging ano ninyo, no? Ang nagdaang ganap sa sumo. So, may bahagi ng iyong pagkatao na nakikita ko na sobrang confident at very passionate dito, Aris. Pero baka nagamit ito ng hindi sa tamang paraan. O kaya sabihin natin na meron din insecurity na itinatago sa likod ng pagiging matapang. No? Maaring naging masyado kang demanding or controlling sa sitwasyon. No, andito ang Two of Swords. So, ang Two of Swords dito, yung nagkaroon ng moment na hindi ka makapili, that you couldn't choose. Paari nga may third party dito tayong involved. It could be, this is also thinking of two potential lover and Two of Swords, or ayaw makita ang katotohanan. No? Parang ganyan ang meaning. Just take what resonate po, no? So, kumbaga, parang naka-blindfold ka rito sa alam mong may kailangan desisyonan, pero pinapatagal mo pa. So, yan ang nakikita ko sa recent past mo. Pero may Page of Cups ka, parang kulang pa card natin. So, may Three of Cups and Page of Cups dito. Sa iyong recent past, I could also feel na sa kabila ng maraming kalituhan, may mga bagong emosyon or sabihin natin crush na dumating. Pero maraming tawanan at pakikipag-socialize din tayong nakikita sa recent past mo. So maaring ang love na feel mo lately ay mas lamang sa pagiging casual o barkada muna kaysa sa seryosong commitment. Parang ganon, o Aris. So kung titingnan natin, so kaya pala nakaset aside ang isang King of Wands. But this person's mahal ka ng persons mo, no? Mahal ka ng person. That's what I could feel. Kasi andito siya. Talagang involved din siya. So, let's see naman na ang feelings ng persons mo, no? So, at least nakita ko ng glimpse, kaya pala may separation, no? Kaya pala may heartbroken, no? Parang nafe-feel niya siguro, barkada-barkada muna, or likewise na maaring na ang energy ng persons niyo ang nakikita ko. Nakita natin ang recent past, ganyan ang nangyari sa inyo. Nakita natin ang feeling ng persons mo, Aris. Feeling ng persons ni Aris. Feeling ng persons ni Aris. Feeling ng persons ni Aris. Two of Cups. Two of Cups, oh my God. Knight of Wands. Queen of Cups. Lapit ko muna. O, dito na lang sa baba para makita. Ten of Swords. So, I could feel dito, ang feeling siya, medyo mixed signal. Meron siyang nararamdaman na mixed signal. Pag halo ang matinding pagmamahal dito at matinding sakit. So, ang Six of Cups dito kasi is, ito yung nostalgic, or this could be also someone from your past is coming back. Baka may dumating na from the past mo na person, no? Ito yung napakalakas na connections with the Two of Cups. No? Pag very, very strong connections niya sa iyo dito. Itong taong ito na ito yung parang may nararamdaman na parang soulmate kayo o matagal na kayong magkakilala. So, merong nostalgia at malalim na pagtingin sa iyo ang persons mo. So, gusto niya ng harmony at partnership. Hindi natin sa pagitan ninyong dalawa. Plus, andito ang Knight of Wands. Itong Nine of Wands na to, sabihin natin, at ang Queen of Cups, sama natin ang Queen of Cups, no? I-connect natin sila. So, ito yung sabihin natin, gusto kanyang lapitan ng mabilis dahil sa attraction.
dahil of the Knight of Wands dito. Pero kasabay nito yung pag-aalaga at malalim na emosyon ng Queen of Cups. So, ito ibig sabihin nakikita ka niya isang package deal, nakikita ka niya bilang isang taong mapagmahal at nurturing, 'no, mapaalaga, 'no? So, 'yan ang feelings niya 'yan ang feelings na nararamdaman niya sa'yo. Then may Ten of Swords dito na parang something has to end dito. Ito yung mabigat na bahagi, 'no? Kahit mahal ka niya, may nararamdaman siyang sobrang sakit o betrayal because maybe sa nakaraan, 'no? Maaaring pakiramdam niya na tapos ng lahat o kaya naman dahil this is also tiredness, pagod. Sabihin natin pagod na siya sa nangyari sa inyo noon. So, pakiramdam niya yung parang binackstab siya o wala na siyang magawa kundi sumuko sa bigat ng sitwasyon ninyo pa. So, talagang merong third party na energy dito dahil until now, 'no, ang separations na 'yan, although nami-miss ka, yearning siya sa'yo, 'no, kumbaga still the same pa rin ang sakit. Ito yung deeply hurt siya sa nangyari sa inyong dalawa. Yan sa separation, sa breakup, yung feeling lost yung dalawa. Parang you're grieving mourning dito. Parang nagigrieve at nagmo-mourning ang persons. If I'm gonna go deep dyan, dito mo makikita kung gaano kagulo ang nararamdaman niya eh. Dito mo makikita kung gaano kagulo ang nararamdaman ng, ng persons. Dahil nga yung past life connections nyo, which is the Six of Cups. Dito basta-basta crush lang na pakiramdam ng taong ito, 'no? Nakatadhana kayo because of the Six of Cups. So, ang Six of Cups kasi ito yung madalas na lumalabas kapag ang tao ay hindi hindi ka makalimutan, 'no? Lagi kanyang iniisip, lagi kanyang inaalala, especially ang inyong mga good times dito, and plus the Two of Cups dito, ito yung nagsasabi lahat sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang gusto niyang maging equal partner dito, 'no? So, very impulsive at attraction versus deep love dahil sa Knight of Wands dito, 'no? Dahil sa Knight of Wands na nandito, may bahagi siya ng gustong sumugod sa'yo na i-chat ka o puntahan ka, 'no? Dahil sa matinding physical attractions nga na nararamdaman niya, 'no? Pero dahil nga sa Queen of Cups dito, pinipigilan niya yung sarili niya kasi nakikita ka niya bilang isang taong ideal na asawa o partner. Kumbaga, sobrang taas ng respeto niya sa emosyon mo. Kaya natatakot siyang gumawa ng maling galaw dito, no? So, ang the end of energy dito is the Ten of Swords, nak, no? So, ito yung pinaka-importanting card sa reading na ito. Bakit siya malungkot? Dahil nga pakiramdam niya ay patay na ang puso niya. Because the Ten of Swords, ito yung simbolo ng rock to bottom. Maaring may nasabi ka o nagawa ka o may nangyaring sa pagitan ninyo na naging sanhi ng sobrang sakit. So, pakiramdam niya, kumbaga, wala na siyang control at kailangan na niyang tanggapin na talong-talo na siya sa laban ninyong dalawa. So, ang tensions dito, gusto kanyang lapitan kasi mahal ka niya, pero iniisip niya na wala na siyang babalikan. Dahil sa tindi ng sakit ng Ten of Swords na dinulot mo sa kanya, it's either na likewise, ha, maaaring nakukuha ko energy ng persons. So, naghihintay lang siya ng sinyales kung pwede pa bang talagang magsimula ulit. Pero ang nakikita natin intentions niya, Six of Cups, ang meaning nito, someone from your past is coming back. This is also reconciliation. So, gusto ko again, parang gusto natin maliwanagan itong recent past mo eh. Kasi kung bakit napakasakit ng ano niya eh. Bakit ganyan ang paniniwala niya? Bakit ganyan ang feeling niya sa Ten of Cup na parang wala na siyang babalikan? Oh? So, yung past love life, lumalabas, sabihin natin, nagkaroon ng conflict sa pagitan ng outer strength at saka inner strength dito sa inyong past life. Hindi natin na talagang conflict. So, because ang shadow side ng queen, ang shadow side ng queen, ito yung Queen of Wands at kumbaga this symbolize ng isang babaeng fire sign
Could be also ikaw, Aries, katulad mo, Aries, no? Na very charming at very independent. Pero dahil nasa shadow side, 'pag ito yung parang nagpakita ka ng pagiging manipulative o kaya naman ay naging masyadong jealous at possessive kamakailan ka, oh, 'yan siguro. Baka ginamit mo ang iyong fire para itaboy ang iba pa sa halip na na akitin siya, 'no? So, ang blind spot dito, ang Two of Swords dito, nagulat siya sa ano mo, sa fire mo, 'no? Parang 'yan ang reason pa kung bakit medyo nag-back out siya or sabihin natin nag-silent siya, kumbaga na-overwhelmed din siya. Medyo sabihin din natin konting disappointment o na-turn off ng konti. Pero sabihin natin itong blind spot, eh. Ang card na 'to kasi ito yung simbolo ng stalemate 'no, may sitwasyon na sa nakaraan mo na ayaw mong makita. Maaring may red flag na pero pinili mong magbulag-bulagan dahil hindi ka pa handa na masaktan din o magdesisyon dito, 'no. So, andito ang emotional distraction, 'no, ang Three of Cups. Could be panay barkada, mas iniisip mong ano 'no, 'pag, sabihin natin, may ito yung emotional distractions ninyo siguro. Siguro naging factor kung bakit kayo naghiwalay. So, para gumaan ang pakiramdam, dinala mo ang iyong energy sa pakikipag-flirt o siguro nakikita niyang nagfe-flirt ka o nakikipag-party ka. Ang Page of Cups kasi ito yung ano, eh, 'no, andito ang puppy ano, eh, andito yung parang sabihin natin, puppy love o bagong offer na pag-ibig na tinignan mo lang bilang katuwaan. Kumbaga ginamit mo ang social life mo para takpan ang bigat ng nararamdaman mo na naobserbahan niya. Hindi ko sinasabing lahat 'no, pero that is the facts na ngayon lang ako nagbigay ng pass-pass ano, reading. So, siguro because ito nga na ba-vibrate natin kay ano, kay kay Aries person. Okay, so tingnan natin ang ano niya 'no, ang intentions niya, tignan natin ang intentions niya. So, maliwanag po 'no, na-explain natin ng maayos. So, tignan natin ang kanyang intention. Gagamit tayo ng card. Kung intentions ng person. Intentions po ng persons ni Aries sa kanya. Okay. Intentions ng persons ni Aries sa kanya natin. Swords, Page of Wands, Emperor, aba, the High Priestess, Ten of Cups, meron ka rin Ten of Cups, Cups, aba. So, kung makikita mo rito, no, kanyang intensyon is to have some spark sa inyo eh. Parang gusto kanyang i-explore ng persons na yan. He's very excited being with you. Parang full of excitement siya. Talagang kinikilig siya pagkasama ka rin. So, ito rin yung sinasabi natin plus the Emperor and the High Priestess. So, ang kanyang intention mo rito is parang seryoso sa pag-isip. Ito basta-basta emosyon lang. Pagka sinusubukan niya maging logical at practical sa susunod niyang hakbang sa'yo, no? Ito yung taong parang intention siya is mag-effort din sa'yo na very excited, no? At ang card din ng nakikita natin dito, ang pagtatag ng pundasyon, no? Nakikita ka niya actually bilang isang, andito pa rin ang Queen of Pentacles natin, Queen of Cups natin, nurturer. Ang intention niya is maging provider because andito ang Emperor. Baga ito yung gusto niyang maging katuwang ka sa buhay niya at alam niya maaasahan ka, hindi lang puro salita. Ito rin yung pagharap ng takot at pagkakulong. Ito nagkaroon ng ano ng kaunting block kahit gusto niyang kumilos, ang intention niya yung parang kasalukuyang naka-stuck, no?
Parang nakita ko na I could feel nakasulang naka-stuck, pakiramdam niya yung parang wala siyang magawa o baka ma-reject mo siya. Ito yung intentions niya na makawala sa kalituhan din dito. Pero sa ngayon parang nakikita natin na pinapangunahan siya ng kaba. Parang gusto niyang lumapit pero iniisip niya paano kung magkamali uli. Pero nandito ang ano 'no, nakita mo andito ang Ten of Cups, napakaganda. Ang Ten of Cups, this is happiness, love 'no, na nakikita natin na gusto niyang he is seeing the future with parang very, very happy siya na parang gusto ka niyang makasama, Hangman and makikita mo rito, parang medyo misteryoso ang dating ng kanyang ano, parang sine-secret niya pa rin ang kanyang mga may hidden ano siya, may hidden agenda siya sa intentions niya sa'yo, pero ano ba yang hidden agenda na 'yan kundi ang Ten of Cups. Kumbaga dahil nga sa mga agam-agam niya na medyo may disappointment siya nangyari sa inyong dalawa, na kailangan maputol ang cycle na 'yan at may mag-rebirth kayong dalawa. Kailangan din makawala siya sa isang sitwasyon na tingin niya hindi siya this is inner conflict, karon siya ng insecurity sa nangyari because maybe nakita natin nagagalit siguro medyo nagseselos siya, may jealousy tayo nakita sa recent past dito, 'no? Pero he wanted to build a new foundations with you, excited siya sa new beginning na dapat kung ano man ang hidden agenda na yan is very positive dito. So at the moment, could feel na nandito ang hangman parang pinost niya lang muna. Dalawang priestess na lumabas, kumbaga medyo he's keeping it secret ang kanyang talagang gustong mangyari, 'no? So tingnan pa natin ang advice. Tell us more what's happe what is coming para kay Aries? What is coming para kay Aries? Para kay Aries, spirit guide. Kung paparating para kay Aries. Unrequited love. Some of you naman talagang may separations tayong nakikita, 'no? Or there's no enough chemistry sa inyong dalawa. Pero some of you naman na true love niyo ang isa't isa kung bakit ganito kahirap ang nararamdaman. Parang person who still love you kahit may separations nga na nangyari. So siguro naranasan niyo ng separation pero true love niyo ang isa't isa. So hindi basta-basta mapuputol 'yan kasi may nakita tayong ano, Six of Cups na reconciliations energy plus the Three of Cups that is reconciliations. Kasi bakit? Kasi true love niyo ang isa't isa. Yan, some of you extend your light-hearted energy to others. Some of you din, yung sa separations na talaga, na masakit pa lang, mag-flirt-flirt ng konti. Mag-focus din na sa sarili mo. Love yourself daw. Your self-respect makes you more romantically attractive. Nasabi. Uh, Aries, just take what resonate po. Sa iba naman po is express your love din. Go ahead and make a romantic gesture para may green light ka na go ahead dito. Kung nga tayo message sa you about your love life. Guide para kay Aries. Aries, imagine all unwanted thoughts. Marami ka ring negative thoughts na nasa utak mo. Imagine mo na it dissolving na sa into a light, creating room for new opportunities and possibility for your life. Oh, wag kang magpapadala sa mga negative thoughts diyan tayo ano baga diyan yan ang one of our blockage daw dito. Try to be more positive. And someone wanted to message na gusto niya ayan, gusto kanyang i-message. Thinking of you this very moment, your love fills me with light and I love you. Sabi ko na mahal ka pa rin nitong separate mo, no? Hindi ko po nilalahat, kumbaga, this may be meant to person, just take what resonates. Yan, pengen naman po like and hype naman dyan at pa-share na rin po ang ating video, no? So, bigyan nga kita ng ano na, bigyan kita ng Archangel guidance para po kay Archangel guidance. Life review daw. Aries, Archangel Jeremiah, ina-advise sa'yo na take inventory of your life and resolve, change, or heal anything that is unbalanced. Magbalik tanaw ka sa iyong mga nakaraan, magkakaroon ka siguro ng kasagutan din sa nakaraan na yan, o baka paulit-ulit na pattern na itong nangyayari sa'yo, hindi ka pa matuto. Pag,
You need to cut that ano 'no, that pattern. Kumbaga i-end that karmic situation. Kumbaga kailangan mo i-review kung bakit paulit-ulit ganito nangyayari sa love life mo. You need some energy healing. So, siguraduhin din na may nakuha ka sa past relationship, sa sitwasyon na 'to. Kung gusto mo na rin talagang makipaghiwalay at kasi may nakita tayo unrequited love or it's happening right now. So, mag-take inventory of your love life para makita mo kung anong dapat pigilan na, kung anong dapat gawin din dito sa sitwasyon na nangyari sa'yo. Okay? O ayan, maraming salamat sa'yo, Aris, no? And thank you so much and God bless you. Pa-like and hype naman po dyan and pa-share na rin po ng ating video. Thank you so much and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not.